Tapos na ang alyansang OK Boomer. Nagkakatalo na ang mga millennial at Gen Z. Sabi ng mga millennial, mahirap daw talagang makatrabaho ang Gen Z. Tinuturing ng Gen Z ang mga millennial na adik sa Harry Potter at lulong sa nostalgia na may nakakahiya raw na fashion. Pero mas madilim pa raw ang katotohanan ng krisis na ito. Ang totoong labanan ay kung sino ang magmamana ng natitirang bahagi ng middle class. Naging adult ang mga millennial nung nagsisimula ng gumuho ang hagdanan papunta sa isang matatag na buhay. At ilang taon na nilang sinusubukang akyatin ito kahit mahirap. Mas matarik pa ang hagdang inabutan ng Gen Z. Pero hindi tulad ng mga millennial, marami sa kanila ayaw ng akyatin ng hagdan. Gusto nilang gibain ito. Hindi mahalaga kung mas marami kang kilalang millennial o Gen Z, malamang pareho lang ang naririnig mo. Sobrang hirap ng job market. Parang walang nag-hire. At kapag may nag-hire man, ang sahod, oras at mga requirements ay halos hindi sulit para tanggapin ang trabaho. Normal na ngayon ang magpadala ng daan-daang aplikasyon at hindi man lang makakuha ng sagot. Minsan, umabot ng 30 minuto ang ginugugol ng tao sa pag-fill out ng aplikasyon. Tapos, AI generated na agad ang rejection bago pa nila maisara ang tab. Ang karaniwang millennial ay nakaranas ng hindi pagtaas ng sahod, kaya mas kaunti ang kanilang kakayahang bumili kumpara sa kanilang mga magulang noong kaedad nila. Bihira ang promosyon at marami ang gumagawa ng trabaho ng dalawang tao. Pero kapag tinanong mo kung naiisip nilang mag-resign, kadalasan ng sagot ay hindi talaga. Sa ngayon, parang isang malaking laro ng musical chairs ang job market. Matagal nang tumigil ang tugtog at ang sinumang nakahanap ng upuan ay hindi natatayo maliban na lang kung talagang kailangan. Ang problema, may mga bagong sumasali sa laro palagi. Hindi naman nananatili ang mga millennial sa parehong trabaho dahil mahal nila ito. Nananatili sila dahil natatakot silang umalis. Hindi lang ito kwento ng millennials laban sa Gen Z. Ang mga baby boomer ay nagre-retiro ng mas huli kaysa sa anumang henerasyon bago sila at nananatiling mas malusog habang ginagawa nila ito. Ibig sabihin nito, mas maraming baby boomer at Gen X ang nananatili sa mga senior na posisyon, kaya naiipit ang mga millennial sa mga entry at mid-level na posisyon imbes na umangat sa trabaho. Ang resulta, ang ilang entry-level na trabaho ay napupunan ng mga taong papalapit na sa 40. Wala nang natitira para sa Gen Z. Hindi pa ganoon katagal nang tinatawag ng mga tao ang mga millennial na mga bata, pero papunta na sila ngayon sa gitnang edad at ang mga pinakamatandang Gen Z ay papalapit na sa 30 at kakaunti lang ang mga oportunidad para sa kanila. Sila ang uling sasakyan sa pila ng isang multi-generational na banggaan na iinis na sa trapiko pero wala namang paraan para makita kung saan talaga nagmumula ang pagkaantala. Samantala, ang mga millennial ay nasa unahan ng pila, pilit na hindi tumitingin sa rearview mirror para makapag-concentrate sila sa kanilang trabaho. Pero kapag mas tinignan mo ng mabuti ang mga millennial, mas nakakatakot ang totoong sitwasyon. Para sa mga mas matatandang henerasyon, ang American Dream ay kayamanan at kaginhawaan. Para sa mga millennial, sapat na ang regular na sahod at kaunting kasiguraduhan sa buhay. Nakilala ang mga millennial sa tinatawag na hustle culture, kung saan marami sa kanila ang nagtatrabaho ng mas mahaba at kumukuha pa ng mga racket o sideline sa kanilang libreng oras. At yan din ang payo ng kanilang mga magulang sa kanila. Kapag nagsikap ka, mapapansin niya ng mga tao at gagantimpalaan ka sa iyong pagsusumikap. Ang tanging paraan para magtagumpay ng pangmatagalan ay ang patuloy na pagsusumikap para dito. Kaya naman, bakit parang pakiramdam ng mga millennial ay parang hindi sila umuusad? Lumalabas ng sagot dito ay nagsimula pa mahigit isang dekada na ang nakalipas. Para sa marami, ang 2008 ay parang simula ng isang bagong panahon. Ang mga pinakamatandang millennial ay mga 27 taong gulang noon, tapos na sa kolehiyo at nagsisimula ng umangat sa kanilang mga trabaho. 7 taon na ang lumipas mula nang yanigin ng mga pag-atake noong 11 Setyembre ang bansa, ang unang krisis sa buhay ng maraming millennial at mukhang maliwanag ang hinaharap noon. Habang may digmaan ng bansa, walang sapilitang pagpapasundalo at karamihan sa mga millennial ay hindi naapektuhan ng labanan at biglang bumagsak ang lahat. Isang matinding dagok sa ekonomiya ang tumama sa Wall Street at pagkatapos ay sa lahat ng tao. Ang krisis ay pangunahing dulot ng pagbagsak ng subprime mortgage, ngunit ang mga sumunod na epekto nito ay nagpatumba sa ilang malalaking bangko at nagdulot ng pagbulusok ng Dow. Naiwisasan ng isang ganap na depresyon dahil sa mga bailout ng gobyerno, ngunit tinatayang 8.7 milyong trabaho ang nawala mula 2008 hanggang 2010, ang pinakamasasamang taon ng tinaguriang Great Recession. Maraming negosyo ang nagsara at karamihan sa mga trabahong iyon ay hindi na muling bumalik. Para sa mga millennial, isa itong matinding dagok. Biglang nawala ang ekonomiyang puno ng pangako na kinalakihan ng mga millennial. Marami ang nakitang bumagsak ang lahat ng kanilang naabot sa trabaho, kaya napilitan silang magsimula muli mula sa simula. Iilan lang ang mga kumpanyang may pera para mag-hire sa panahong ito. Ang mga nagtapos sa panahong ito ay walang nakitang mga bakanteng trabaho sunod-sunod. At syempre, hindi naman tumitigil ang pagdating ng mga bayarin. Para sa marami, nauwi ito sa pagkaantala ng pag-unlad dahil may mga magulang silang handang patirahin sila sa bahay o tanggapin silang muli habang bumabangon sila. Para naman sa iba, iisa lang ang pagpipilian, rumakit. Walang luho ang mga millennial na mamili ng trabaho sa panahong ito. Maraming may MBA ang napilitang magbenta ng sofa o magtimpla ng kape sa Starbucks sa kanilang bayan. Habang bumabangon ang tech market at ang mga app at gig work ang naging bagong normal, nagsimula ang ilan na magmaneho para sa Uber o mag-deliver ng part-time para madagdagan ang kanilang kita. Nakaraos sila sa karamihan ng pagkakataon, pero kaunti lang ang oras na natira para mag-focus sa pag-unlad ng kanilang karera. Nanatili silang nakatenga, sapat lang ang kinikita para mabuhay, pero hindi sapat para umangat sa hagdan ng tagumpay.
Habang nangyayari ito, nakamasid lang ang Gen Z. Kapag kinausap mo ang karaniwang miyembro ng Gen Z, hindi sila mauubusan ng reklamo tungkol sa mga millennial. Isa sa mga malalaking reklamo ay parang hindi umaasenso ang mga millennial, paulit-ulit na umaas ng nasa 90 pa rin at laging pinag-uusapan ang magagandang araw noon. Nagsusuot pa rin sila ng parang pang high school at palaging pinag-uusapan ang paborito nilang mga pelikula at palabas sa TV na nakakanostalgia. Pero kung susuriin mo ng mas malalim, baka projection lang talaga yon. Tinitingnan ng Gen Z ang mga millennial na todo kayod para sa lahat at ginagamit ang nostalgia para makaraos. At nagtatanong sila kung bakit wala man lang silang ganon. Hindi naman inis ang Gen Z dahil masipag magtrabaho ang mga millennial. Naiinis sila dahil nagtatrabaho sila ng husto pero wala namang napapala. Ang mga millennial ay parang na-stuck. Hindi nila nakakamit ang tagumpay na nakuha ng mga naunang henerasyon. Sa halip na sila ang pumalit sa mga malalaking tao, nasa pinakailalim lang sila, sinisigurado na walang ibang makakaakyat. Kapag tiningnan ng Gen Z ang ganitong sitwasyon, isa lang ang malaking tanong nila. Para saan ba natin ginagawa ito? Para sa mga millennial, mabigat ang kalkulasyon. Para sa Gen Z, parang imposibleng makamit. Hindi tumataas ang sahod habang patuloy namang tumataas ang presyo ng lahat ng bagay. Kung may isang bagay na pareho pa rin ang millennials at Gen Z, ayaw nilang marinig mula sa Gen X at mga boomer kung gaano kadali noon ang lahat. Kuwento ni Lolo kung paano siya naglakad papunta sa isang pabrika, kinabukasan matapos magtapos ng high school, nagkaroon ng trabaho sa isang simpleng pakikipagkamay, tumagal doon ng 47 taon at nakabili ng bahay at nagpalaki ng pamilya gamit lang ang isang sahod. Para sa mga mas batang henerasyon, parang science fiction na lang yon. Noong 1985, apat ang pangunahing gastusin ng karaniwang pamilya: bahay, pangkalusugan, transportasyon at pagkain. Maaring dagdag na gastos ang edukasyon kung may private school o kolehiyo na pinag-aaralan. Ang kakayahang mabayaran ang mga iyon at may natitirang pera pa ay tinatawag na gastos para tunay na umunlad. Sa karaniwan, nung kalagitnaan ng dekada, 80, umaabot ng 40 linggo para sa isang tao para kumita ng sapat na pera para matustusan ang mga iyon. Ang natitirang 3 buwan ng kita ay maaring ilaan sa ipon para sa mga emergency o gastusin sa mga luho tulad ng bakasyon. Ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Ang halaga ng lahat ng mga bagay na yon ay tumaas ng matindi at pinakakapansin-pansin araw-araw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero hindi nakasabay ang sahod. Ibig sabihin, pagsapit ng 2025 ayon sa Cost of Thriving Index, kailangan pa ring magtrabaho ng media na lalaking manggagawa ng 65 linggo para maabot ang parehong sukatan. Hindi na talaga kayang abutin ng karaniwang manggagawa ang sukatan na ito, kaya nagkaroon ng malaking pagdami ng mga pamilyang may dalawang pinagkakakitaan at mga taong nagtitipid sa mga pangunahing gastusin. Pero patuloy pa rin sa pagtaas ang mga presyo. Isipin mong tumatakbo ka sa isang marathon. Palala ng palala ang pagod mo at pakiramdam mo ay malapit ka na sa finish line. Pero habang papalapit ka, umaatras pa ito ng 100 yarda. Madali kang mawawalan ng gana. Sanay na dito ang mga millennial. Sa huling tala, 42% ng mga millennial ay may sideline para madagdagan ang kanilang kita. Halos pareho rin ang bilang para sa Gen Z na tinatayang 45 hanggang 46% ay may dagdag na raket. Wala na ang pamilyang umaasa lang sa isang kita at unti-unti na ring nawawala ang tradisyonal na 9 hanggang 5 na trabaho. Dati, ang pagtatrabaho ay sapat na para mabuhay, pero ngayon, maswerte ka na kung sapat ito para sa isang linggo at baka hindi pa rin ito sapat. 3 sunod-sunod na krisis sa ekonomiya ang tumama sa mga millennial at ang Gen Z ay naranasan din ang pangatlo at pinakamalaki, ang pandemya ng COVID-19. Dahil sa mga pagsasara, napakaraming trabaho ang nawala. Mas malala pa kaysa sa Great Recession na tinatayang umabot sa 22 milyong trabaho ang nawala noong 2020 lang. Medyo gumanda na ang kalagayan mula noon, pero marami sa mga trabahong yon ay hindi na babalik at hindi rin bumagal kahit kaunti ang inflasyon. Umabot na sa mahigit 20% ang kabuuang inflasyon mula 2020, kaya parang imposibleng makahabol. Isa lang ang malinaw na paraan para magtagumpay sa panahon ngayon. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung ano ang pagmamay-ari mo. Pero sino ba ang may-ari nito? Para sa karamihan, ang mga pangyayari noong 2020 ang naging hangganan ng dati at ngayon. Nahihirapan ang mga millennial na makabangon matapos ang 2008, pero marami na rin ang nakahanap ng kaunting katatagan. Nagbago nga ang ekonomiya at ang ilan ay nakabili pa nga ng sariling bahay. At yung mga millennial na may sariling ari-arian bago mag 2020 ay parang nanalo sa financial na loto. Ang presyo ng mga bahay ay tumaas ng halos 50% sa loob ng 6 na taon pagkatapos noon, kaya't ang mga millennial na ito ay nagkaroon ng isa sa ilang tunay na matatag na pinagkukunan ng yaman sa kasalukuyan. Syempre, ang hindi na kailangang magbayad ng renta ay isa sa pinakamalaking paraan ng pangtitipid. Ang iba ay hirap na hirap para mabuhay. Hindi naman ganoon kasama ang mga numero para sa Gen Z. Sa totoo lang, mas mataas pa nga ng kaunti ang porsyento ng pagmamay-ari ng bahay ng Gen Z kumpara sa mga millennial, 26.3% kumpara sa 24%. Pero mas mataas ang debt-to-income ratio ng Gen Z, kung saan ang karaniwang consumer debt ng isang Gen Z ay mahigit $34,000. Ang mga bahay na binibili ng Gen Z ay madalas na tinatawag na survival bunkers na halos walang espasyo para mamuhay ng may luwag o magpalaki ng pamilya, pero sila na ang maswerte. Karaniwan nating naririnig na mas marami tayong bahay kaysa sa mga taong walang tirahan. Pero ang problema doon, karamihan sa mga bahay na yon ay hindi naman nasa lugar na gusto ng mga tao tirhan. Dahil sa Great Recession at COVID, maraming tao ang nawalan ng lahat at kadalasan ang bangko ang kumukuha ng kanilang
kanilang mga bahay. Marami sa mga bakanteng bahay na yon ay nasa malalayong probinsya at marami na rin ang napapabayaan. Kapag mas marami ang bakanteng bahay sa isang lugar, mas malaki ang posibilidad na lugmok ang ekonomiya ng lugar na yon. Ibig sabihin nito, wala nang pagkakataon para sa sinumang lumipat doon na makinabang sa murang real estate para magsimula ng karera. Para sa henerasyong Gen Z, kadalasan isa lang ang pagpipilian. Ang sentro ng kalakalan sa Amerika ay nasa malalaking lungsod at doon pumupunta ang karamihan sa mga kabataan para subukang magtagumpay sa buhay. Pero ang pagkakaroon ng bahay sa lungsod na yon ay isang napakahirap na gawain. Ang pagbili ng ari-arian sa sentro ng New York o Los Angeles ay aabot ng milyon-milyon sa karamihan ng pagkakataon, kaya pati ang mga suburb ay nakikinabang din. Dahil sa tumaas na demand, biglang tumaas ang presyo ng bentahan sa mga lugar tulad ng Long Island. Ang karaniwang Gen Z sa lungsod ay nagrerenta lang at tumataas din ang mga renta ngayon. Ang karaniwang renta sa NYC ay nasa $3,700 kada buwan. Ibig sabihin, malamang na ang isang apartment ay kakainin ang karamihan ng kita ng isang Gen Z na residente. Nagiging kwento na ito ng may kaya at ng mga wala. Yung mga millennial na bumili noong tamang panahon ay yumaman. May access sila sa isang bagay na hinahangad ng lahat, ang potensyal para sa yaman na may papasa sa susunod na henerasyon. Samantala, ang iba naman ay inuubos ang lahat ng meron sila para makabili ng hindi gaanong magandang property o kaya ay nananatiling nakulton sa masamang siklo ng pag-upa na hindi kailanman makakaipon ng sapat para makaalis dito. Tinitinggalan ng Gen Z ang mga maswerteng millennial na lalong yumayaman. Lalo silang nagkakainis pero hindi nila alam na marami ring millennial ang kasabay nilang naipit sa sitwasyon. Hindi na nakapagtataka kung iniisip nilang daya ang laro. Pagdating sa trabaho, may problema sa reputasyon ang Gen Z. Mas mataas ang bilang ng natatanggal sa kanila kumpara sa mga millennial. Ang pinakamalalaking reklamo ay mahina ang work ethic, hindi handang lumampas sa kanilang job description at walang interes umakyat sa corporate ladder o makisama sa kultura sa trabaho. Samantala, palaging itinuturing ang mga millennial bilang pinakamadaling katrabaho na henerasyon. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tradisyonal at istriktong sumusunod sa patakaran na empleyado at ng mas batang mga manggagawang bihasa sa teknolohiya. Ang Gen Z naman palaging nasa pinakailalim ng ranggo. Hindi dahil sa hindi nila kayang maging responsible bilang adulto, kundi dahil sumuko na silang makipagkumpetensya sa larong pakiramdam nila ay hindi patas para sa kanila. Mas malamang na umalis sila agad-agad kapag tapos na ang kanilang shift, tumanggi sa mga hiling na kumuha ng dagdag na shift, magtrabaho sa araw ng pahinga o hatiin ang kanilang atensyon sa isang trabaho at isang sideline. Sa katunayan, 50% sa kanila ang nagsasabing hindi talaga sila nagsisikap na ma-promote dahil ang mga posisyon sa gitnang pamunuan na inaalok ay mukhang malaking dagdag sa stress kapalit ng maliit na dagdag sa sahod. Hindi sila nabibigo, pinipili lang nilang huwag sumali at ang dahilan ay ang babalang kwento ng mga millennial. Ang mga millennial ay niyakap ang hustle culture ng higit kaysa sa ibang henerasyon. Ganyan ang nangyayari kapag paulit-ulit kang nadadapa. Gagawin mo ang lahat para makabangon muli. Para sa lahat ng boomers na mahilig magsabi ng mga mas batang henerasyon ay hindi alam ang halaga ng pera o ng marangal na pagtatrabaho, masyadong alam ng mga millennial ang tungkol dito. Marami ang kinailangang buuin muli ang kanilang sarili matapos ang resesyon noong 2008 at ang pagbagsak dahil sa COVID-19 at nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkapagod at pagsagad sa sarili. Sa pagitan ng full-time na trabaho at mga racket sa gilid, hindi na bago para sa mga millennial ang magtrabaho ng 60 oras kada linggo sa ilang pagkakataon. Sulit sana ang sakripisyo kung yumayaman sila. Hindi tinitingnan ng Gen Z ang hustle culture at work ethic ng mga millennial na may paghanga. Tinitingnan nila ito na may pagkakilabot. Nakikita nila ito bilang patunay na tama ang pananaw nila na hindi na sulit ang sistema ngayon. Ano pang mas masahol kaysa sa ubusin ang buhay mo sa pagtatrabaho, tapos kakaunti lang ang gantimpala sa katagalan? Nakikita nila ang mga millennial na nauuna sa kanila, nagsusumikap para lang kumita, pero nauuwi pa rin sa parehong kalagayan. Kaya mas masahol pa ba kung tuluyan na lang silang umatras? Hindi lang sila nagpapabaya, tinatanggihan nila ang buong sistema ng ekonomiya na kinalakihan ng mga naunang henerasyon. Hindi lang ito basta trend sa trabaho. Isa itong babala para sa buong sistemang ginagalawan natin. Kung sa trabaho lang ito nangyayari, hindi sana ganito kalaki ang pag-aalala ng mga tao. Pero hindi ganon. Nawawala ng tiwala ang Gen Z sa halos lahat ng malalaking institusyon sa paligid nila. Namumuhay na tayo ngayon sa panahon ng pinakamababang naitalang tiwala sa mga institusyong pinagkatiwalaan ng mga naunang henerasyon, mula sa Kongreso hanggang sa Korte Suprema. Pero sa Gen Z, mas malalim pa ang kawalang tiwala na yan. 14% lang ng mga kabataan ang naniniwalang iniisip talaga ng Kongreso o ng malalaking negosyo ang kapakanan nila. Mukhang malaki talaga ang pagkakahiwalay ng mga henerasyon. Pero sa totoo lang, pareho lang sina Gen Z at Millennials na nasa isang bangka at lumulubog na ito. Tinitingnan ng Gen Z ang Millennials at nakikita nila ang mas matagumpay na henerasyon sa harap nila. Ang mga Millennials naman, nakikita nila ang mas ambisyoso at radikal na mas batang henerasyon na mabilis na sumusunod sa kanila. Pero parehong nahihirapan ang dalawang henerasyon, hindi lang nila namamalayan. Pinagsama, hawak lang nila ang 11% ng kabuuang yaman sa US noong 2026. Iyon ang naglalagay sa kanila sa likod dahil ang mga baby boomer ay may napakalaking impluwensya sa ekonomiya at kultura.
Tahimik na tinatamasa ng Gen X ang mga benepisyo ng katatagan na nakita nila sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho at sa pagkalahatan ay masaya sila na tila nakalimutan sila ng galit na henerasyon. Nag-aagawan ang mga millennial at Gen Z sa mga tira-tira habang ang mga nakatatandang henerasyon ay hawak ang natitira sa vault at nilok na nila ang pinto. Hindi rin ito bago. Noong 1970 hawak ng mga boomer ang humigit kumulang 21% ng kabuuang yaman, higit doble sa hawak ng mga millennial ngayon. Umayon sa kanila ang sistema at sinamantala nila ito ng husto. Pero ngayon, mahigpit nilang hinahawakan ang lahat ng yaman na yon at wala halos interes na ibahagi ito. Maraming millennial ang umaasa sa mamanahin mula sa kanilang mga magulang, pero nakita na lang nilang ibinenta ng mga magulang nila ang bahay at nagretiro na lang sa mga krus. At kung nakakandado ang vault na yon, sino ang magtatangan ng susi kapag ang mga mas batang henerasyon na lang ang natira? May isang puwersang walang makalalaban at yon ay ang paglipas ng panahon. Sa huli, ang mga boomer ay lilipas din at magiging bahagi ng kasaysayan kahit na sa mas matandang edad kumpara sa mga naunang henerasyon dahil sa mga pag-unlad sa pangangalaga sa matatanda at paggamot sa mga sakit. Pagkatapos, pagkakataon naman ng Gen X na pag-isipan ng pagre-retiro at ang mga millennial na ang magiging nanghinibabaw na henerasyon sa mga trabaho. Pero sa panahong yon, ano na lang ang matitira? Sa ngayon, ang mga millennial at Gen Z ay pinaglalaban-laban. Parang dalawang pulubi na pinag-aaway kapag may lalaking kumakain ng buong pabo at binigyan sila ng buto. Pero sa likod ng alitang ito, may mas malaking krisis na unti-unting lumalala. Ang simpleng kwenta ng pagtatrabaho ngayon ay hindi na sapat para sa tradisyonal na pamumuhay ng gitnang uri kahit ikaw ay 25 o 40 na. Parehong henerasyon ay nahatak sa parehong malupit na siklo, kung saan ang isa ay naniniwalang kaya nilang lampasan ito at ang isa naman ay naniniwalang mas mabuting wag na lang sumali. Meron lamang isang paraan para matapos ang malupit na siklo. Oo, hindi pa rin nakaka-move on ang mga millennial sa dekada 90 at maaring inosente pa sila tungkol sa mga sistemang sinusubukan pa rin nilang pagtagumpayan. Walang gaanong sipag sa trabaho ang Gen Z at inubos nila ang oras nila sa harap ng mga screen. Pero bukod sa mga panlabas na pagkakaibang yon, marami silang pagkakatulad. Pareho silang lumaki sa panahon na tila humihina na ang kasaganaan sa Amerika. Pareho nilang naranasan na bigyan sila ng mga sistemang dapat sana ay pinaniniwalaan nila. Pareho nilang nakita na umuusad ang mundo nang wala sila. At ang pinakakinatatakutan ng mga makapangyarihan ay nagsisimula na nilang maunawaan ito. Iisa lang ang paraan para matapos ang digmaang ito. Kapag napagtanto ng Gen Z at mga millennial na hindi sila nag-aagawan sa pinakamalaking bahagi ng pie, nag-aagawan sila sa natitira na lang at hindi yan sapat para sa alinmang grupo. Kaya unti-unti, ang Gen Z ay lumalapit sa kanilang mga nakatatandang kapwa at sinasabi, hindi gumagana ang sistema para sa amin at mukhang hindi rin ito gumagana para sa inyo. May isang yaman na hindi pwedeng ipunin, ang kabataan. Kailangan ng bawat industriya ng bagong henerasyon sa huli. At kung sasama ang mga millennials sa Gen Z sa quiet quitting, walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Gusto mo bang malaman pa kung paano nasakop ng mga boomer ang American Dream? Tingnan mo ang You Need to Be Mad Now para sa lahat ng nakakatakot na detalye o panuorin ang malapit ng mabagsak ang ekonomiya ng US para malaman ang babala tungkol sa susunod na krisis na maaaring mangyari anumang oras.